A blessed morning po o tanghali sa UK. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga mother. Magandang gabi po sa Pilipinas. Saan man po nandako kayo ng mundo naroon. Isa pong mapayapa at ah, magandang araw ang aming hatid sa inyo. Ngayon po ay ating tatawagin si Sister Merly para sa kanyang opening prayer. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan, sa inyong sa inyo pong sa inyo po lahat at dito rin po sa amin sa Pilipinas. Lord Jesus, pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan. Dinadakila ka namin, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas, ang aming kalakasan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga biyayang walang hanggan. Salamat po sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa aming lahat na tatanggap mula sa iyo, Panginoon. Sa lahat po ng aming mga pinagdadaanan, Panginoon, nariyan kayo para sa amin lahat. Hindi niyo po kami pinababayaan. Dalangin ko po, Panginoon, ang aming mga kapatiran. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na namuli kami nagkatipon-tipon. Nawa, Panginoon, kalugdan niyo po kami, Panginoon, dahil sabi niyo, 1 or 2 gathered in your name, you are in the midst of us. Kaya, Panginoon, samahan niyo po kami, Panginoon. Alam po namin na marami pa po kayong gustong iparating sa amin sa lahat ng inyong mga aral, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa itong lahat ng aming mapapakinggan sa pamamagitan ni Brother Albert, ito po ay maging gabay namin at kalakasan sa aming pamumuhay, Panginoon, na maging lalo kaming maging malapit sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming kaligtasan, kalakasan, Panginoon. At patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala. Sa araw-araw naming buhay, araw-araw din po kami nagkakasala sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at linisin niyo po kami, Panginoon, ng iyong kabanal-banalan dugo. Salamat po, Panginoon. Salamat sa lahat ng mga iyong biyaya. Salamat po, Panginoon. Amen. But deliver us to thee.
Psalm chapter 1 verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, and that yields in its fruit and its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the winds drive away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Ngayon naman po ay ating pong marinig si Sister Lee para sa kanyang inspirational talk. Papurit parangal, pasasalamat ang aking pinabalik sa Diyos. Salamat sa Diyos at ako ay binigyan na naman ng pagkakataon sa abot ng aking makakaya at sa aking kaisipan ay naway ipagkaloob sa akin ng Panginoon kung ano ang mga kahulugan ng kanyang magandang balita. Ang akin pong ipapahayag ngayon ay kukuhanin ko po sa Galatians. Wala. Shirley, nawalan po kayo ng sound tsaka ng video. Nawala nga, biglang nawala. O, kahit na po, pakinig naman po namin kayo. Sige. Ang aking pong kukuhaning banal na salita ng ating Panginoon ay galing po sa Galatians chapter 1 verses 4 to verses 4 upang mahango kayo sa kasamaang paghahari ngayon ng sanlibutan. Iniaalay ni Jesucristo ang kanyang buhay dahil sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos na Ama. Sa atin pong pakikipag-isa sa ating Diyos na makapangyarihan, tayo pong lahat ay pinalaya na sa ating mga kasalanan dito po sa ibabaw ng sanlibutan. Inialay ni Jesus ang kanyang buhay upang dalhin tayo sa kabanalan. Sa ito po ay pinagkaloob ng ating Diyos na Ama. Sa akin pong pagkikipag-isa kay Kristo, ito po ay natanggap ko na ang pagpapatawad at ito po ay ating nalalaman sa ating buhay dahil sa takbo ng aking buhay po ay kung ako'y nagkakasala ay nalalaman ko sa aking isip at sa aking puso at
madali akong nakakahingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. At, at tayo po ang ating Diyos ang Diyos ay nagpakasakit sa ating mga kasalanan upang ang mundo ay mawala na ang mga kasalanan at ang mga taong naririto ay upang makipag-isa sa kanyang buhay. Ang pagkikipag-isa po natin sa ating buhay ay marami pong ikinagawad na kaunlaran sa ating buhay at ito po ay kukuhanin ko sa 1 Corinthians chapter 1 verses 5. Ang katotohanan ay pinangangaral namin tungkol sa kay Kristo, malinaw na makikita, kaya ano pat hindi kayo chapter 6 pala po. Verses 6 pala, sorry. Ang katotohanan ay pinangangaral namin tungkol kay Kristo, malinaw na nakikita sa inyo. Ano pat hindi kayo nagkukulang sa anumang kaloob ng espiritual habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Jesucristo. Kayong aalalayan niyang hanggang sa wakas upang matagpuan ninyong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang tayo magkipag-isa sa kanyang anak na Jesucristo ang ating Panginoon. Si Kristo po ay habang tayo po ay nakikipag-isa sa kanyang kalooban, ang katotohanan po ay atin dapat tanggapin, malinaw sa ating kaisipan na ang kanyang kaloob ay kasama ang ating banal na espiritu. Tayo po binibigyan ng walang kapantay na natatanggap natin ang katotohanan sa araw na pagdating ng ating Panginoon ay ang ating pagkikiisa po ay binibigyan tayo ng tapat na nakikipag-isa sa Kanya. Ang Panginoon po ay sa mga taong tinawag niya ay siya po ay tapat at ang tapat na ito ay ang mga tapat na naglilingkod sa Kanya ay pinagkakaaluban tayo at hindi po tayo at ang Panginoon po ay hindi nagkukulang sa Kanyang mga ipinagkukaloob sa ating buhay. Ang atin pong mga kapintasan sa ating buhay ay ito po ay nililinis niya upang tayo ay magkaroon ng magandang pagkikipag-isa at ang ating Panginoon po ay magiging isang tagapag-alalay natin sa takbo ng ating buhay sa pang-araw-araw. Kinuha ko po doon po sa Ephesians chapter 2 verses 6. Dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay sa kasama niya at pinaupong kasama sa kalangitan. Ginawa niya ito upang darating na panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan sa kanyang kagandahang loob sa pamamagitan na pagligtas. Kayo ay ang kaligtasang ito'y kaloob ni Jesus, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang nakita ang pasapamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang buhay na paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noon at pamanguna.
Sa ating pong pakikipag-isa, tayo po'y binigyan ng Panginoon na muling binuhay na kasama sa kanyang kalangitan. At ito po ay pinagkaloob sa atin at ito po ay magiging isang sa bandang panahon ay tayo po'y makikita at makikita ng Panginoon na siya magiging kasama natin sa kanyang sa bandang huli ng ating buhay. Dahil dito, ang kagandahan ng loob ay ng kagandahang loob ng Diyos, tayo po ay pinakita niya na tayo ay maliligtas at ngayon sa mga panahong ito po ay ating ginagawa na, kaya hari nawa at dalangin ko na ang aking pakikipag-isa kay Kristo ay ito po ay isang malaking kasagutan sa aking takbo ng buhay at nawa ang pagtanggap ko ng mga banal na salita ni Kristo, ito po ay mararamdaman ko sa takdang panahon na ako ay magiging kasama niya sa kalangitan. Marami pong salamat. Amen. Maraming salamat po, Sister Shirley. Ngayon naman po ay maririnig natin si Brother Albert. Magandang araw po mga kapatid. Magandang gabi dyan sa mga kapatiran sa Pilipinas. At magandang hapon naman dito sa ating mga kapatid sa UK. At sa sino man tao na maaaring makarinig ng munting pag-aaral na ito sa salita ng Diyos, dalangin ko po na maghari sa bawat isa sa inyo ay ang kapayapaan at ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil nakikita ko ang katatagan ng pananampalataya ng bawat isa sa inyo, mga kapatid. Sapagkat ang isang patunay diyan ay dahil sa kayo'y laging naririyan upang makinig ng kanyang mga banal na salita. At alam ko rin na ang mga banal na salita ang ating napapakinggan kung minsan ay masakit din sa ating damdamin sapagkat mayroong mga salitaan Diyos ng pagsaway. Pagsaway kasi sa Biblia po sinasabi yon na ang salita ng Diyos ginagamit sa pagsaway. Ayun. Doon po sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, ito po ang sinasabi. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, pagsaway, for correction, sa pagtutuwid, and for training in righteousness. So, kaya tayo po dapat handa tayo na sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, kung minsan ay masasagi ang ating damdamin sapagkat itinutuwid tayo ng salita ng Diyos. Para din yung pagkain, merong matamis, merong mapait, merong mapakla, merong maasim. Ang lahat ng pagkain ito na kumbaga man iba-iba ang lasa sa ating panglasa ay pag iyong kinain ay makapagdudulot naman ng isang malusog at magandang pangangatawan. Kagaya rin yan ng operasyon sa ating katawan. Kung minsan dumadaan tayo sa operasyon upang maibalik yung dati nating kalusugan. Yung masakit na operasyon, pero ngayon di na masakit. Kasi ngayon meron ng mga pampanimay o anesthesia. Gayon man, ang salita ng Diyos, pagka nakarating sa atin, kuminsan sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos, ay masasagi yung ating mga paboritong iniingatan sa ating buhay
nasasaktan tayo. At dahil doon, sa sakit na yon, kung tayo'y handang tumanggap ng kanyang pagtutuwid, maisasaayos yung ating buhay. Ngayon, kung ikaw ay nasaktan dahil sa salita ng Diyos at ikaw ay tumigil, ibig sabihin noon, hindi mo tinatanggap ang pagtutuwid ng Diyos. Ayun. So my dear brothers and sisters, bakit mahirap ipahayag ang salita ng Diyos? Bakit iilan-ilan tayo rito? Bakit? Hindi ba nyo na itatanong sa inyong mga sarili, bakit tayo iilan? Bakit mas marami yung ibang grupo o yung ibang gawain? Marami silang nahihikayat na tao. Bakit tayo hindi makahikayat ng tao? Bakit mahirap ihikayat ng tao ang salita ng Diyos? Kung tutuusin po, dito sa gawain, wala kayong gagastusin para makapakinig ng tunay na aral ng salita ng Diyos. Kaya ako naman sinabing tunay na aral, wala naman akong aral na pansarili na ibinibigay sa inyo sapagkat ako na may walang sarili kong salita para sa ikaliligtas ninyo. Ang akin pong itinuturo ay kung ano yung katuruan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya hindi ko turo yun, turo ng Panginoon. Pero ang tanong, bakit mahirap na ianyaya itong gawain ng pakikinig ng salita ng Diyos? Makikinig na nga lamang Kuminsan, naririnig mo rin sa nakikinig. Ay kami anya hindi na makadalos sa simbahan. Hinahanapan niya ng mga bata yung pagpunta sa simbahan, merong kaunting kainan, may mga birthday party na ginaganap. Parang nami-miss nila yon. Dito naman sa gawain dito, wala noong ganon dahil tayo nga po isa Zoom. Alangan naman ako'y maghanda rin manunood lang kayo habang ako'y nakain. Dahil Zoom ito Hindi ka pares ng sa labas, tayo magkakasalong kakain. Nakagaya ng ginagawa nung araw. So my dear brothers and sisters, ang tanong bakit mahirap na ianyaya ang salita ng Diyos? Bakit? Kasi meron pong puwersa o kapangyarihan na pumipigil sa tao. Kahit nga po sa sarili nating pamilya, naririnig na nga nila na tayo na-attend dito sa Zoom. Hindi pa rin natin sila mahikayat. Bakit yung iba, pagka siya nagyaya, yung ibang sekta ng pananampalataya, pag sila nagyaya, madali. Ano kaya ang dahilan? Ngayon, kung itatanong po natin yun, kung itatanong ninyo yun sa akin, hindi ko masasagot. Pero kung itatanong natin sa Diyos, siguro may sagot ang Diyos doon. Kasi ang Diyos all-knowing God. The only wise God. Totoo naman talaga yun. He is the only wise God. Kasi tayo, yung ating kaalaman, kapiraso lang. Kung ihahambing sa walang hanggang karunungan at katalinuhan ng Diyos. Pero, may paraan para ikaw ay maging matalino sa daigdig na ito. Ang Diyos nag-o-offer ng wisdom. Kasi yung wisdom naman, gift yan Gift from God. Yung knowledge, may pagkakaiba sa knowledge at saka sa wisdom. Wisdom is a gift. Knowledge, maa-acquire mo yun sa pag-aaral Halimbawa, gusto mo maging doktor, ay maa-acquire mo yun sa pamamagitan ng iyong pagsisikap. Gusto mo maging inhinyero, maa-acquire mo yun. Pero ang wisdom, pag sinabi pong wisdom yung karunungan
karunungan ng Diyos, kaalaman tungkol sa Diyos, yun po ay gift. Hindi yun natututunan sa mga eskwelahan. Basahin ko po sa inyo na yun ay gift. Dito po sa aklat ng 1 Corinthians chapter 12 verse 8, para patunayan ko sa inyo na yun ay gift, regalo po yun. Parang sa akin, di ko naman ito pinag-aralan eh. Pero ang wisdom po ng Diyos para mapasa atin, yun po ay hinihiling at pag gusto ng Diyos na ibigay sa isang tao, pinibigay niya yun. Ito po sa aklat ng 1 Corinthians, chapter 12, verse 8. For to one is given through the Spirit the utterance of wisdom. Kung papansinin po natin sa wikang Tagalog ito, ayan, sa wikang Tagalog natin basahin. Dito po sa Tagalog translation ito. Mahirap kasi itong Bible ko, maraming mga advertisement na lumalabas. Kaya take time bago ko mabuksan. Ito po, my dear brothers and sisters. Dito sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 12 verse 8. Ito po sinasabi. Sapagkat sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu, ay ibinibigay ang salita ng karunungan. So yung po palang wisdom, ay ibinibigay po yun ng Holy Spirit sa sino mang gustong pagbigyan niya. Kaya yung wisdom, biblically speaking, is a gift from God. While knowledge is something that you can acquire in school. Halimbawa, gusto mo mag-abogado, you want to be a lawyer, so you can achieve your desire to be a lawyer kung ikaw ay mag-aaral. Kung gusto mo naman ng medisina, kung mag-aaral ka, nakukuha yon. Pero ang kagaya na nasabi ko, ang wisdom, yun po ay kaloob ng Diyos. Kung dadagdagan pa natin ang supporting verses dyan, dito po sa Matthew chapter 19 verse 11, ito po sinasabi. Dato po sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyaong mga pinagkalooban. So ang salita po pala ng Diyos o yung wisdom from God is a gift from God. Hindi mo yan ma-acquire, kaya pala kung minsan basa ka ng basa ng Biblia, hindi mo naman maintindihan. Ang dami nagbabasa ng Biblia pero hindi naman nila maintindihan kung ano ang kahulugan ng kanilang binabasa. Kasi nga, yung wisdom from God is a gift. Ayan, dito sa Matthew chapter 19 verse 11, dato po sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito. Kasi kung minsan yung mga salita ng Diyos di matatanggap ng tao, kundi niyaong mga pinagkalooban. Pinagkalooban ng ano? Ng pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kaya merong basa nga ng basa, hindi maintindihan ang kanyang binabasa. Bakit? Kasi nga, hindi sila pinagkalooban ng wisdom upang maunawaan ang mga salita ng Diyos. Kaya maganda ang salita rito ni Kristo. Kundi niyaong mga pinagkalooban. So yun lang mga binigyan ng karunungan. So my dear brothers and sisters, bakit mahirap ipahayag ang salita ng Diyos? Bakit yung iba talagang gustong makinig ng salita ng Diyos?
Nakikita ko nga rito sa gawain yun, si Sister LB, gustong-gusto talaga salita ng Diyos. Meron namang iba, hindi masyadong matanggap ang salita ng Diyos kasi nag-aalanganin pa sila kasi meron sila mga dating reservation sa buhay nila na yung dati nilang pinanggalingan, iba kaysa rito. Kaya parang sila alanganin. Meron namang iba, wala silang reservation na gano'n. Tanggap nila kung ano ang sinasabi kaagad ng salita ng Diyos. At nakikita ko yun doon sa iba sa atin. Pero meron dahilan kung bakit hindi matanggap nga lahat ng tao at kung bakit ang gawain ng Church of God in Christ Jesus ay parang medyo, hindi ko naman maaari sabing aandap-andap. Kakaunti lang tayo sa bilang. Ang aandap-andap kakaunti na nga, alanganin pa yung pananampalataya. Pero dito naman hindi. Iilan nga tayo, pero sure naman ako, 100% tanggap ninyo ang salita ng Diyos. Yun ang malaking pagkakaiba. So bakit? Kasi po ganito, may nakasulat po sa Biblia kasi na ganito. Dito po sa aklat ng 2 Corinthians, chapter 4. Ayan. Verse 4, ito po sinasabi. Ayan. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip na mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So meron po palang puwersa, merong kapangyarihan na kumikilos kung bakit binabasa ko nga ang Biblia, aking hinihikayat ang mga mahal ko sa buhay, ang mga anak o kaibigan. Bakit kahirap ianyaya itong salita ng Diyos? Kasi meron pong bumubulag. Merong kapangyarihan na nasa sa likod nito upang hindi nila maintindihan o hindi sila maliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. Merong pumipigil. At alam na natin kung sino ang pumipigil. Yung Diyos ng sanlibutan ito. Ay pagka ginamit ng Diyos ng sanlibutan ito, yung mga pang-akit niya, ay talagang hindi sila tatagal dito sa gawain. Kasi yung pang-akit nila sa labas, party, sugal, droga, yung mga masasaya sa laman. Napakalakas na pang-akit at yan ang pambulag ng espiritu ng kadiliman. Kahit man ang maling uri ng pananampalataya o maling uri ng relihiyon, bumubulag din. Bakit? Ay sa kanila walang bawal Walang bawal. Kahit makiapid, mga lunya, magsugal o anuman, walang bawal. Madali nilang bulagin ang kaisipan ng tao at makahikayat sila. Kaya maluwang na daan sila Pero ang sabi ni Kristo, ang piliin ninyo ay makipot na daan. Makipot sapagkat kakaunti lang ang makakasumpong noon. So merong bumubulag, merong kapangyarihan na nasa sa likod nito. At upang ipaliwanag ko sa inyo ng mas malawak kung paano binubulag ng espiritu ng kadilimang ito. Ito yung Diyos ng sanlibutan ito, walang iba kundi si Satanas. Binubulag niya sa kalayawan, sa iba't ibang mga bagay. Kaya nga ang katwiran ng iba, hindi na niya kami kuha kasi yung mga bataan niya naghahanap na kung minsan naman gusto rin na may mga party-party. Ay wala nun dito tayo ngayon at tayo'y nasa Zoom. Alangan namang ako'y mag-party rin kami lang dalawa mag-asawa nagpa-party, kayo manunood lang dyan sa Zoom. So, wala tayo noon. Ay madali ang pambulag na nasa labas sapagkat marami silang maaaring ianyaya na ikasisiya ng laman.
Yan ang kapangyarihan ng Diyos ng sanlibutan. Kaya sabi niya, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng sanlibutan ito. Gaanong kalawak ang pambubulag na ito ng demonyo? Gaanong kalawak? Ito ba ang pambubulag na ito nagaganap lang dito sa mga gawain na kung saan mahirap mong ihikayat? Ang pambubulag po ng Diyos ng sanlibutan ito, global. Malawak po ito. At tayong lahat, marami, ay biktima ng Diyos ng sanlibutan ito. Ngayon, kaya ako nasabing ito global kasi sinasabi rin ng Biblia kung paano bulagin ang espiritu ng kadiliman. Ang sansinukob o yung anong tawag doon sansinukob. Dito po yun sa aklat ng Isaiah chapter 60. Ayan, Isaiah chapter 60 verse 2. Ayan. Ito po ay propesiya o prophecy o Prophet Isaiah na kanyang hinulaan na ganito ang mangyayari. Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ang lupa. So the whole earth will be covered with darkness. Ayan. No? Ganyan ang kapangyarihan ni Satan. Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ng lupa at nang salimuot na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. So dito po ipinahayag ni Prophet Isaiah na tatakpan ng kadiliman ng lupa. Yan nga po ang bumubulag sa tao Alam po ninyo, pag bulaga isang tao, talagang walang makita, dilim. Madilim. At nang salimuot na dilim ang mga bayan, ay tatakpan ng kadiliman ng lupa. Ito'y kung sa wikang Ingles, ang translation ay will cover the earth. Darkness will cover the earth. So buong mundo pala yun. Tayong lahat ay biktima ng Diyos ng sanlibutan ito na siyang naghahasik ng kadiliman upang hindi sumilang sa atin ang kaluwalhatian ng Ebanghelyo ni Kristo. Doon yun binanggit sa una kong binasa sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. At hula naman ito ni Prophet Isaiah bago pa nasulat ang 2 Corinthians chapter 4 verse 4 na sapagkat narito tatakpan ng kadiliman ng lupa at nang salimuot na dilim ang mga bayan, ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. So makikita natin dito na sa kabila ng kadiliman, meron pa rin palang tatawagin siya na sisikat doon ang kaluwalhatian at kaliwanagan ng Diyos. So ano ba ang kadilimang ito na binabanggit sa Biblia na tatakip sa buong lupa? Darkness shall cover the earth. Ano ba itong klase ng darkness na ito na siyang lulukob dito sa sangkalupaan? Basahin po natin sa aklat ng Roman, bagong tipan po ito, aklat ng Roma, chapter 13,
sa verse 12, ito po sinasabi, mga kapatid. Romans chapter 13 verse 12, ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Ang nagsasalita po rito si St. Paul in his letter to the Romans. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. So ito pong nire-represent ng gabi ay ito yung kadiliman. At ang araw ay malapit na. Ayan. Iwaksingan natin ang gawa ng kadiliman. So yung po palang kadiliman na binabanggit sa Biblia ay yung po pala igawain. Mga gawain ng tao na siyang nagpapadilim sa kanyang buhay. Ayan. Kaya ang sabi rito, ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksingan natin ang mga gawa ng kadiliman. Yung darkness, yung gawa ng kadiliman, yung pala'y gawain. At ating isakbat ang sandata ng kaliwanagan. Yung sandata po kasi ritong sinasabing isakbat walang iba kundi the swords of the Holy Spirit, which is the Word of God. Ephesians chapter 6 verse 17. At isakbat ninyo ang sandata ng kaligtasan, yung salita ng Diyos, yung Ephesians chapter 6 verse 17 po yun. Ngayon, ano ba ang gawa ng kadiliman? Ayan. Iwaksingan natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw. So yung po palang ebanghelyo ni Kristo, yung kaliwanagan, ay yung pala habang isinasabuhay mo parang naglalakad ka sa ilalim ng sikat ng araw. Yun namang kadiliman, pag ginagawa mo yung mga bagay na ayaw ng Panginoon, naglalakad ka sa kadiliman. Pag ikaw naman gumagawa ng kalooban ng Diyos, naglalakad ka sa ilalim ng sikat ng araw. Ayan. Magsilakad tayong mainhin gaya ng sa araw. Huwag sa katakawan at paglalasing. Yan pala ang mga gawaing nagpapadilim. Huwag sa katakawan at paglalasing. Huwag sa kalibugan at sa kahalayan. Ito pala ang mga nagpapadilim. Huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Ayan. Huwag sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Pagka pala meron kang laging kaaway at galit at mga inggit, ay ikaw pala'y nasa ilalim ng Diyos ng kadiliman na siyang bumubulag. Kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo. Paano mo maisasakbat si Kristo? Maisasakbat natin yon sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita, pagsasabuhay, pagsasagawa. At huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan nito. Alam po ninyo, yung kahinaan ng laman, yan ang sinasamantala ng Diyos ng sanlibutan ito. Yung kahinaan ng laman. At kapag ikay napailalim sa kahinaan ng laman, lumalakad ka sa kadiliman. Pero kung ikaw ay lumalakad, ang lumalakad naman sa kaliwanagan, lumalakad sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, isinasabuhay ang kanyang mga kautusan at ang aral. So, yan po ang ating layunin upang ang gawain ito sa isang maliit na magagawa ay dalangin ko po na tayo'y tulungan ng Diyos upang mahango sa kadiliman ang marami, sapagkat kagaya po na nasabi ko, global pala itong kadiliman na ito.
At yan din ang dahilan kung bakit tayo mahirap na makaakit, makaanyaya sa gawain ito, sapagkat may sinabi na naman talaga si Kristo noon pa may sinabi siya dito sa chapter 3 verse 19. Ito po kasi ang sinabi ng Panginoon Hesukristo, kaya talaga medyo mahirap na ipangaral ang ebanghelyo. At ito ang kahatulan. Ito, John chapter 3 verse 19. Akin nga lagyan ng highlight. Ito po. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan. Ang ilaw po ng sanlibutan ay walang iba kundi ating Panginoon Hesukristo. John chapter 8 verse 12. Ako ang ilaw ng sanlibutan, sabi ni Kristo. John 8:12. Ito po naman binabasa ko, John 3:19. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. So ito po ang dahilan kung bakit napakahirap na ipahayag ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Binigyan po ng kalayaan ang bawat isa na pumili. Binigyan ng kalayaan ng Diyos na bawat tao ay may kalayaan na pumili. Pero mas pinipili pa nila ang kadiliman. Kaya ang judgment, kasi ang nagsalita po nito ang ating Panginoon Hesukristo, siya rin naman ang magiging hukom. Meron siyang judgment na ibinigay. At ito nga yung John 3:19, at ito ang kahatulan. And this is the judgment, na naparito ang ilaw sa sanlibutan, naparito na nga si Kristo, na siya maging ilaw para sa kaayusan ng ating buhay sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo. Ngunit, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Yan po kuminsan ng dahilan kung bakit hindi sila maakay natin sa gawain ito. Sila ay gapos ng kanilang mga bisyo sa buhay na hindi nila kayang talikdan. Kaya hindi sila makalapit sa liwanag dahil nai-expose yung kanilang ginagawang kamalian na hindi naman nila matanggap, sapagkat sila ngay naandoon na sa katayuan iyon na kung saan sabi nga nila, wala na akong magagawa, ito na ang buhay ko . Pero kung ipasasakop natin yung ating sarili at ang ating buhay sa kapangyarihan ng Diyos, magiging malaya tayo. Kasi ang kuwan ng Diyos ay kalayaan . Ang kuwan ng Diyos ay kalayaan. Ayan. Yung pinapalaya tayo kasi ng salita ng Diyos. Pagka tayo'y lumapit sa Diyos, may kapangyarihan siyang tayo'y palayain. At yun nga yung binasa ni Sister Shirley kanina . Binasa ni Sister Shirley kanina yung Ephesians chapter 2. Nagsimula yata siya sa verse 6. Pero kung sisimulan natin sa verse 1, ay dito lalaya tayo kahit na tayo nasa kadiliman. Ang sabi rito kasi sa Ephesians chapter 2 verse 1 and the following, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at kasalanan. So yun po palang dahilan kung bakit ang sabi ng Diyos ay patay kahit malaki ang iyong katawan at nagbabody-building ka pa. Kapag ikaw ay nakasubasob sa iba't ibang uri ng kalayawan at mga kasalanan, the Bible said that you are dead. Patay ka sa Diyos. Because of sin.
Ang dahilan kung bakit tayo tinuturing ng Biblia na patay ay dahil sa ating mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ayan. Pero merong grasya ang Diyos pag lumapit ka sa Kanya. Tuloy natin ang pagbasa sa verse 2. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin. Alam po ninyo, yung mga angel, para pong hangin yan eh. Sinasabi ng Biblia, yung mga anghel, ginagawa niyang hangin. Kaya hindi natin nakikita ang pagkilos ng mga kampo ng kadiliman eh. Para silang hangin. Ayan o. Ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ito po yung Diyos ng sanlibutan ito na binasa ko kanina. Ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Meron po kasing Spirit of God, the Holy Spirit, pero meron din namang evil spirit. Kaya pagka nanonood kayo ng mga katatakutan, sinasabi noong pelikula na under the power of the evil spirit. Yan. Kasi gumagawa po ang espiritu ng pagsuway. Yan. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. So pagka pala tayo nakalublob sa kasalanan, ang laman ng ating isip at ng ating puso ay lahat ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Ay sabi rito, at tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan. Galit ang Diyos, gaya naman ng mga iba. Pero sa kabila ng lahat, nagayon ang mga tao sa Efeso. Ganyan ang tao sa Efeso eh, noong hindi pa nila nakikilala si Kristo, patay dahil sa kasalanan. Pero may biyaya, ito sa verse 4. Ngunit ang Diyos, palibhasay mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Ayan. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Ayan. Ang tao kasi walang kapangyarihan na mailigtas ang kanyang sarili kasi nakalublob nga siya sa kasalanan. Kaya ang ginawa ng Diyos, ipinadala niya ang kanyang anak. Kasi paano makakagawa ng mabuti yung isang tao na nakasubasub sa iba't ibang uri ng mga kasalanan at iba't ibang uri ng mga bisyo. Hindi mo mai-expect na gumawa ng mabuti yan. Kaya ang ginawa ng Diyos, dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa tao, ipinadala niya ang kanyang anak. Kaya yung paborito ng marami na verse na John 3:16, laging binabasa, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Sa ulado ng marami yan, John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Bakit? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, kahit na ang tao'y nakalublob sa kasalanan, ay pinagkalooban niya ng biyaya na maligtas. Kasi hindi kayang iligtas ng taong mag-isa ang kanyang sarili. Kailangan mayroong unang magbayad ng kasalanan. At ang ginawa yun ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya ang isang step na dapat gawin lang ng isang tao, lumapit kay Jesus. At sa paglapit mo kay Jesus, sumampalataya ka kay Jesus. At sa pagsampalataya mo, buburahin ni Jesus ang lahat ng iyong mga nagawang pagkakasala at pagkakamali. Simula nang ikaw ay ipinanganak sa lupa
hanggang sa panahon na iyon tinanggap si Jesus. Buburahin niya yung lahat. At pag binura ng Diyos, hindi na niya aalalahanin pa kasi sabi nga ng Panginoon patatawarin ko kayo at hindi ko na aalalahanin pa ang inyong mga ginawang kasalanan. Nabubura lahat yon dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Pero kung itutuloy natin ang pagbasa, yun ang first step ng pagliligtas ng Diyos sa tao. Bilihin ka ni Kristo ng kanyang dugo upang ikaw'y maligtas. At ikaw'y mabibili ng dugo ni Kristo kung tatanggapin mo si Kristo at mananampalataya ka kay Kristo. Wala kang gagawain, kundi sumampalataya. At siya na ang gagawa ng iba upang burahin ang lahat ng iyong mga kasalanan. Ayan. Ngayon, kung itutuloy natin ang pagbasa. At tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Yung una pong mga kasalanan ating pinagagawa ay wala tayong kapangyarihan upang malinis yun. Ang makakapaglinis doon ay ang kamatayan ni Kristo. At ang kamatayan ni Kristo, malilinis lamang tayo kung sasampalatayanan natin si Kristo, tatanggapin. Kaya sabi rito sa verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Kasi yung sasabihin mo sa pamamagitan ng gawa, ay paano ka nga makakagawa? Nakasubasog ka sa kadiliman. Ha? Hindi mo kaya iligtas sa iyo sarili. Ha? At kung si Kristo nagligtas sa iyo, sino ipapagmapuri mo? Hindi ang sarili mo, kundi si Kristo na nagligtas sa iyo. Siya ang ating maipagmamapuri. Ayan. Sapagkat wala nga tayo sa point na ating kayang iligtas ang ating sarili dahil tayo nakasubasog sa kasalanan. Ginawa ni Kristo yon para tayo makalaya sa kasalanan, manumbalik tayo sa harapan ng Diyos. At ngayon, na tayo ngayon ay nailigtas na ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabayad ni Kristo sa krus. Ano ngayon ang gagawin natin? Yung unang salvation, ginawa ni Kristo. Binura niya lahat ng ating mga kasalanan. Yung ikalawang salvation, gagawain pa rin ni Kristo. At paano niya gagawain? Ito po, sa verse 10. Sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Yung una, hindi ka maililigtas ng iyong mabubuting gawa kasi nakalublob ka sa kasalanan. Pero ngayon, na ikaw'y pinalaya na sa kasalanan ngayon, aasahan ka ng Diyos naman na ikaw ay gagawa. Pero hindi ka nag-iisang gagawa. We are fellow workers in the kingdom of God. Tayo ay kamanggagawa ni Kristo. Wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Yung ikalawang trabahong gagawain natin, kasama natin ang Diyos. Yung ikalawang ipinagagawa ni Kristo, sasamahan tayo ni Kristo. Hindi tayo nag-iisa. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yung pong inihanda ng Diyos na ating lalakaran, wala pa yung ating mga magulang inihandanan niya. Inihanda na po ng Diyos yung bagay na ating lalakaran at iyan ay ang ebanghelyo ni Kristo. Na hindi pa ako ipinapanganak, isinulat na yan. Naging Biblia at yan ang sinundan ng ating mga kanununuan at hanggang sa ngayon ito'y nagiging isang legacy, isang pamana
ng Diyos sa bawat isa sa atin upang kung paano naligtas ang ating mga ninuno, gayon din na tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Yun po ang dahilan kasi kaya ipinasulat ng Diyos yan eh. Kaya ipinasulat po yung Biblia para sa mga darating na saling lahi. Ayan. Para sa mga susunod na saling lahi. Yun po kasi ang dahilan kung bakit ipinasulat yun eh. Dito po sa aklat ng Awit 102 verse 18. Ang sabi po rito, let this be recorded for a generation to come, so that a people yet to be created might praise the Lord. So yung po palang purpose ng pagkasulat ng Biblia ay para sa mga darating na henerasyon sa ating mga anak, sa ating mga magiging anak, anak pa ng ating mga anak. Ayan. Kung babasahin po natin to, let this be recorded for a generation to come, so that a people yet to be created may praise the Lord. Kahit nga yung ating kaapu-apuhan pang hindi pa isinisilang, this gospel of our Lord Jesus Christ, this Bible is intended not only to us, but also to the next generation. So, walang hanggan ang pagliligtas ni Kristo. At yan ang sinasabi roon sa Efeso na binabasa ko kanina, chapter 2, verse 10, na inihanda ng Diyos, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. So inihanda na ng Diyos yung mga bagay na ating gagawain. At habang ginagawa natin yan, katulong naman natin ng Diyos. Hindi naman tayo pababayaan ng Diyos na nag-iisa eh. Katulong natin ng Diyos, hindi nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa. Kaya tayo may katulong na may tutulong sa atin, my dear brothers and sisters. Hindi tayo nag-iisa. Sabi nga ni Kristo, John chapter 15, o ating araw basahin, John chapter 15. Ito po sinasabi, abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself, unless it is abides in the vine, neither can you unless you abide in me. So yan po yung one. Isalin niya natin sa American Standard Version. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit for itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. So kailangan tayo nakakapit kay Kristo habang ginagawa natin ang pagsunod sa kanyang kalooban. Sasamahan tayo ng Diyos upang magawa natin ang kanyang kalooban. Hindi tayo nag-iisa sapagat ang pagsunod sa kalooban ng Diyos hindi madali. Marami kang dapat na taglayin sa iyong sarili upang malabanan ng tukso. At si Kristo ay handang tumulong sa bawat isa sa atin. So kung atin pong babasahin, si Kristo ay nagkatawang tao. Alam niya kung ano yung ating kahinaan. At dahil siya ay naging tao, naiintindihan niya yung ating pangangailangan, yung ating kahinaan, my dear brothers and sisters. Alam niya
siya ngay nauhaw, nagutom, pinagbabato. Maraming naranasang kahirapan hanggang sa siya ipinako sa krus at namatay. So, walang sino man na maaaring makaunawa ng higit pa kay Kristo sa bawat isa sa atin. Nang hihina ka, alam niya yun. Meron kang kahinaan sa iyong mga bisyo, sa iyong mga pinaggagawa mo mga masasama nung araw, hindi mo kayang takasan mag-isa, matatakasan mo. Bakit? Ay kasi nga, hindi ka nag-iisa. Pag kumapit ka kay Kristo, wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Kaya kung ikaw ay lagi nakakapit kay Kristo, malalabanan mo ang lahat ng mga pagsubok na ito at mga bisyo na dumarating sa iyong buhay. Bakit po? Kasi si Kristo nagkatawang tao. Alam ni Kristo ang kahinaan ng tao. Hindi na kailangan ipaliwanag mo, Lord, tao lamang ako para aking hindi ko magawa. Kaya hindi ko po magawa ang inyong kalooban dahil ako'y tao lang. Si Kristo nga nagkatawang tao para maintindihan yung ating katayuan. Ito po sabi sa aklat ng Hebrew chapter 4 verse 15. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things as we are, yet without sin. So si Kristo po ay tinukso sa lahat ng paraan, pero napagtagumpayan niya. Kung tayo po ay nakalakip kay Kristo bilang sanga ng ubas, hindi po tayo mabibigo. Mapapagtagumpayan natin yung mga bagay na dating hindi natin mapagtagumpayan sa ating buhay noon. Kung anumang uri ng mga bisyo na hindi natin mapagtagumpayan, kapag kasama natin si Kristo, mapapagtagumpayan natin. Philippians chapter 4 verse 13, ito po sinasabi. I can do all things through Him who strengthened me. Magagawa ko lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Sinong siya? Sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagpapalakas sa akin. Without Christ, you can do nothing. We cannot do anything without Christ. But with Christ, everything is possible for you. Especially if you want to follow the gospel of our Lord Jesus Christ. He will guide you, He will protect you, at hindi kanya pababayaan. Pangako kasi ni Kristo yun eh. Pangako ni Kristo yun na hindi niya pababayaan. Ang sabi ni Kristo sa Hebrew chapter 13 verse 5, make sure that your character is free from the love of money, being content with what you have. For He Himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you. Sa English Standard Version natin, ito po sabi, keep your life free from love of money and be content with what you have. For He has said, I will never leave you, nor forsake you. Hindi kita iiwan, ni hindi rin kita pababayaan. Yan ang taong laging lumalakad nakasama si Kristo. At yan ang nakikita ko sa bawat isa sa atin ngayon. Nagtagumpay na pagtagumpayan ni Sister Shirley, yung mga dumaong pagsubok na mga karamdaman sa kanyang buhay, because she is not alone. She is with Christ. She is with Christ. At sabi sa Philippians 4:13, I can do all things. Kaya mo mapagtagumpayan yung mga dating bisyo, yung mga bagay na hindi mo kayang pagtagumpayan. With the help of Christ and with the grace of God, you can achieve your goal to become perfect in the eyes of God. Kagaya na nasabi ko sa inyo kanina, masakit ko minsan ang dating ng salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat nagtutuwid ang salita ng Diyos. All
is script by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Training in righteousness. We have to walk in our everyday life by being obedient to the Word of God. Dapat yung ating training araw-araw, lalakad tayong kasama si Kristo, tatanggapin natin si Kristo, hindi lamang pagtanggap na sa kay Kristo, kundi ang tunay na pagtanggap kay Kristo, pagtanggap din sa kanyang salita. Basahin nga natin dito sa Colossians chapter 2, verse 6. Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Kung tunay na tinanggap natin si Kristo, lumakad tayo na kasama si Kristo, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Basahin nga natin sa Tagalog to, sa aklat po ng, ano ba yun? Colossian. Where is Colossian? Hindi ko kaagad makita rito sa aking Thessalonica. Ito, Colossians chapter 2 from verse 6, ito po sinasabi. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. So, yung pagtuturo, gaya ng pagkaturo. Paano po tayo tinuturuan? Ngayon, tinuturuan na kayo kung paano tayo lalakad kay Kristo. Yung kadiliman, ang gawa niya'y pagkagalit, pagkapuot, iba't ibang uri ng bisyo. Ang liwanag ni Kristo, pag-ibig, pag-unawa, pagmamahal, paglayo sa lahat ng uri ng bisyo, pagkapuot sa lahat ng uri ng kasamaan. That is walking in the light of Christ. So my dear brothers and sisters, kung atin pong babahagi na ng kaunting sulyap ang kay Sister Shirley na ipinangaral sa atin, ito po ang kanyang binasa, Galatians chapter 1 verse 4. Who gave Himself for our sin, to deliver us from the present evil age, according to the will of our God and Father. Yan po ay malaki ang kaugnayan sa kadiliman na aking tinalakay sa inyo kanina. Yung binabanggit dito sa Galatians 1:4, from the present evil age. From the present evil age, yung kasamaang nagaganap ngayon na bunga ng kadiliman, according to the will of our God and Father. Deliver us from the present, upang iligtas tayo sa present evil age. Yan nga po, kaya nga po tinalakay ko kanina yung kung paano tayo iniligtas ni Kristo na ibinigay niya ang kanyang sarili para mabayaran yung ating mga nagawang pagkakasala. But after that, meron namang ipinagagawa ang Panginoon. Kung bagaman may ipinagagawa, tutulungan naman tayo ni Kristo upang maisabuhay ang lahat ng kanyang mga panukala at palatuntunan sa ating buhay. Ayan. Bakit? Ay kasi alam ni Kristo ang kahinaan ng bawat isa sa atin. Alam niya na hindi madaling iiwan ng bisyo. Without Christ, hindi mo kaya. Pero with Christ, everything is possible. Binasa rin ng ating kapatid yung 1 Corinthians chapter 1 from verse 6 to 9. Even as the testimony about Christ was confirmed among you. O kita na ninyo, ang kausap dito ni St. Paul ay yung mga Christian doon sa Corinto. Ano sabi niya? Even as the testimony about Christ was confirmed among you. Ibig sabihin talagang sinusunod ng mga tiga-Corinto yung mga aral ni Kristo. So that you are not lacking in any gift
as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ. So yung regalo, hindi sila nagkukulang. Anong regalo? Yung pagkaunawa sa karunungan ng Diyos. That is a gift from God. At ang marami sa atin mga kapatid ay nagagawa yan. Why? Kasi you are not walking alone. You are walking with Christ. God is faithful sa verse 9. Ayan, verse 8 pala. Who will sustain you to the end, guiltless in the day of our Lord Jesus Christ. Siya yung magpapalakas sa atin hanggang sa katapusan. Kasi kung wala tayo kay Kristo, hindi mo naman kayang magawa ito until the end. Pero magagawa niyang ingatan tayo hanggang sa katapusan. Paano ang pangako niya na tayo iingatan hanggang sa katapusan? Meron pong pag-iingat na gagawin siya hanggang sa katapusan. Iingatan niya. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Yung palang Diyos ng kapayapaan, mismo ang kanyang sarili ang magpapabanal sa bawat isa sa atin. At kanyang iingatan ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, at ang ating katawan. Paano niya iingatan ang ating espiritu? Paano niya iingatan ang ating kaluluwa? At paano niya iingatan ang ating katawan? Katulong natin pala ang Diyos sa pag-iingat sa mga bahaging ito ng ating pagkatao. Spirit, soul, and blameless. Bakit blameless? Kasi nga, kung gagamitin mo ang katawan mo upang sumunod sa kalooban ng Diyos, you will be blameless in the sight of God at the coming of our Lord Jesus Christ. Alam po ninyo mga kapatid, ang katawang ito'y bihikulo. Ito'y sasakyan. Kung paano mo ginamit ang katawang ito, pagdating ng katapusan ng ating katawang ito, aanihin mo kung paano mo ginamit ang katawang ito. Kung ginamit mo ang katawang ito dahil sa pagsunod mo sa kalooban ni Kristo, katulong si Kristo, siya ay lumakad ka, nakasama si Kristo, ang katapusan ng buhay mo ay napakaganda. Mahalaga sa Diyos ang kamatayan kaysa sa pagsilang. My dear brothers and sisters, mas mahalaga sa paningin ng Diyos ang kamatayan kaysa pagsilang. Ang tanong, sa anong paraan at anong pinagagawa natin nung tayo nabubuhay bago dumating ang katapusan ng ating buhay. Ang katapusan ng ating buhay, napakahalaga sa paningin ng Diyos. Sapagkat doon mababasa kung anong ating mga pinaggagawa araw-araw. Kaya mapalad ang mga taong na kasama ang Panginoon. Basahin natin sa Revelation chapter 14 verse 13. And I heard a voice from heaven saying, write this, blessed are the dead who die in the Lord. From now on, blessed indeed, says the Spirit, that they may rest from their labors, for their deeds follow them. Yung pala mga ating pinaggagawa habang tayo nandito sa katawang ito, sumusunod doon sa atin. Kapag namatay pala isang tao, sinusundan tayo ng ating mga ginawa. Ibig sabihin, recorded in the book of life ang lahat ng ating mga pinaggagawang mabuti. Whether it is good or evil, nakasulat lahat yon. Kaya huwag natin sayangin ang ating buhay. Sabi mo, hindi mo kayang alisin ang iyong mga bisyo at ang mga kahinaan ng iyong buhay. I can do all things because of the one who is strengthened me. Kaya mo yan. Kaya mong baguhin ang iyong buhay with the help of Christ. Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things because of Him who is strengthened me. Without Christ, you can do nothing. But with Christ, nothing is too hard for you. Nawa ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang pagmamahal ang siya maghari sa bawat isa sa atin
sa tulong at patnubay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Savior of my soul, I can find you through all my darkest moments. You have found my peace, the comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithfully, oh my God, you're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days, leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I love
Ama naming nasa langit, puno ng awa at pagmamahal, kami po ay nagpapasalamat sa pagtatapos ng aming gawain sa oras na ito. Maraming salamat po sa mensahe na aming narinig na sa pamamagitan ng inyong lingkod na si Brother Albert, na ito po ay nagsilbing lakas sa aming pananampalataya upang ito ay lalong tumibay at naging inspirasyon ng aming buhay. Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa inyong kabutihan sa amin, Lord. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga pamilya, Panginoon, ang lahat ng nandito ngayon ng aming mga kapatiran na nakapakinig ng inyong mga banal na salita, Lord. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang aming mga kamag-anakan, Panginoon, na nasa salanta ngayon, naiipit ngayon sa gira, Panginoon, na nangyayari sa ibang bansa, Panginoon. Naway proteksyonan niyo po silang lahat, Panginoon, at naway ligtas po silang lahat, Panginoon, hindi lang po ang aming mga pamilya, Lord, ang lahat po ng mga taong kailangan ng kaligtasan, Panginoon. Naway iligtas niyo po silang lahat, Panginoon, at naway matapos na po, Panginoon, ang sigalot sa ibang bansa, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa aming bayan, Lord. Naway maging maayos din po, Panginoon, ang takbo ng pamumuhay sa aming bayan, Panginoon. Naway matapos na po, Panginoon, ang gira, Panginoon, upang maibsan po ang kahirapan ng mga tao, Panginoon, sa pagmamahal ng mga bilihin, Lord. Kayo na po ang bahala, Lord, sa mga nangyayari ngayon sa buong bansa, Panginoon. Panginoon Hesus, dalangin po namin sa iyong salita na aming natanggap sa oras na ito ay manatili po sa aming puso at isipan, maging gabay at tagapag-ingat ng aming buhay. Tulungan mo po kami na makasunod sa inyong kalooban. Tinanggap po namin ang mga salita mo na ito'y patuloy na maghari at manahan sa aming buhay. Gawin mo po kaming tunay na tagasunod mo at magliwanag sa mundo at nang sa gayon ay maibahagi po namin sa iba ang lahat ng aming mga natutunan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon. Ngayon po, ang bawat isa po sa amin ay lubos na tinatanggap ang patuloy na pagbuhos o maapaw na pagdaloy ng iyong biyaya sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa kapayapaan, kagalakan, pagpapala at pagmamahal mo sa amin. Kami po ay maghiwa-hiwalay po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na masaya kasama ang iyong tagumpay. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga po, aming Hesus, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng pasasalamat, papuri at parangal sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus at aming tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nawa po ay ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating nawa at magkaroon po tayo ng magandang linggong darating. God bless us all.